Nabili ko na din sa wakas yung librong nagpaiyak sa akin. Another day, another mini vlog. Medyo mahaba-haba nga itong vlog na to dahil medyo madami kaming ganap today. Hindi nga planado yung mga ginawa namin for today pero dahil hindi natuloy yung original plan namin kaya nag-mall na lang kami. Napaka-nostalgic nga ng date namin ngayon ni Hobby dahil ito yung usually ginagawa namin nung college days pa lang namin. Pero bago kami magpunta ng mall ay pumunta muna kami dito sa dentist. Lately kasi ay sumasakit yung ngipin ni Hobby kaya naisipan namin na magpa-check up na siya. Kaya pumunta kami dito para mag-inquire kung magkano yung prices ng services nila at the same time ay nagpa-schedule na din kami. Hindi kasi namin alam kung magkano yung prices dito dahil first time nga lang namin dito. Nirecommend lang kasi siya nung friend ni Hobby and after naman naming makapagpa-schedule ay dumiretso na nga kami sa SM. So ayan, nakadating na kami sa parking, wala masyadong nakapark kaya agad din kaming nakahanap ng parking. Pagkapasok naman namin sa mall ay nag-withdraw muna si Hobby dahil wala na naman kaming pera. Pagkatapos noon ay naglakad na kami papunta sa aming first stop dito sa National Bookstore. Ito talaga yung gagawin ko dito dahil maghahanap nga ako nung librong nagpaiyak sa akin pero ito ang unang bumungad sa amin. Mga planner, sabi nga ni Hobby ay bumili daw ako pero sabi ko naman sa kanya wala naman akong plano sa buhay so bakit pa ako bibili? Sabi ko nga sa kanya ay siya na lang bumili pero ang sabi niya sa akin it's a tie. Kaya ayun, pumunta na lang ako dun sa book section dahil nga nandun naman yung hinahanap ko at ito naman talaga yung pinunta ko dito. Buti na nga lang at meron pa. After naman nun ay pumunta kami dun sa mga notebooks dahil nga bibili daw si Hobby. Gagamitin daw kasi niya to para sa work niya. Konti nga lang yung available na notebooks nila ngayon compared nung last kaming pumunta kaya eto medyo nahirapang pumili si Hobby. Tapos nakita nga niya tong one piece notebook na to pero hindi yun yung pinili niya dahil sabi niya baka matempt siyang manood imbis na mag-work. Ang hinahanap talaga ni Hobby yung kagaya ng dating notebook niya kaya lang sayang dahil walang stock kaya naghanap na lang siya ng ibang design. And then nakita nga niya tong mga to. Sobrang cute ng mga to dahil meron silang motivational quotes sa harap. Maliban doon ay nagustuhan din ni Hobby yung size neto kaya ito na yung pinili niya. At dahil nga napaka-cute ng front nila ay naisipan kong bumili na din. Si Hobby naman dalawang notebook na agad yung binili niya para just in case maubos ay meron pa siyang isa. Pagkatapos noon ay pumili naman si Hobby ng ballpen, ako naman ay pumili ng highlighter para nga dun sa book na binili ko. Yun lang naman yung mga binili namin dito at dahil tapos na nga kaming mamili ay nagpila na si Hobby para makapagbayad na din siya. After naman namin dito sa National Bookstore ay dito naman kami sa pen shop. Katabi lang kasi niya kaya naisip namin na pumasok dito ni Hobby. Pero wala naman talaga kaming binili dito, nag-window shopping lang kami. After noon ay dumiretso na nga kami sa Watsons. Ito kasi meron din akong bibilhin dito. Pagkapasok namin dito ay dumiretso na ako dun sa may sabon. Yun lang naman kasi talaga yung bibilhin ko dito. Pero tignan nyo naman, meron pa kaming ibang binili. Sabi ko nga kay Hobby ay magbayad na kami dahil baka biglang dumami pa to. Bale, naglakad-lakad na kami ulit para maghanap ng kainan. Dito dapat kami kakain dahil gusto namin ng bibimbap kaya lang sayang wala na kaya naisipan namin ni Hobby na pumunta na lang sa may Bonchon. Naalala kasi namin ni Hobby na merong bibimbap dito. Last time kasi na kumain kami dito, yun ang in-order ni Hobby. Medyo matagal nga lang yung waiting time pero okay lang dahil in-inform naman nila kami. Gusto kasi talaga namin ng bibimbap for today kaya talagang nag-willing to wait kami. So dumating na nga yung pagkain namin at sa tagal-tagal namin naghintay 5 minutes lang kumain si Hobby. Uuwi na dapat kami pero dahil nga nandito na rin kami ay inaya ako ni Hobby para mag-arcade. Matagal-tagal na rin kasi nung last kaming nag-arcade hindi na nga namin maalala kung kailan and namimiss na daw niyang maglaro ng basketball. Kaya yun yung unang-unang pinuntahan namin dito at sa tagal na nga namin hindi pumupunta dito ay napakadami na pala nilang pang basketball. Sakto din na konti lang ngayon yung tao dito kaya hindi na kami naghintay dahil madaming available. At ayan, sinimulan na ngang maglaro ni Hobby. Naalala ko nung ligawan stage pa lang kami ni Hobby yung lagi naming pinupuntahan dito sa SM ay arcade dahil nga gustong-gusto niyang nagbabasketball. Minsan naman ay nagkakaraoke kami. Pero napakadalang lang nun kasi usually yung budget namin dito ay nasa 20 pesos lang. Kaya nakakadalawang laro lang kami ng basketball pagkatapos nun ay uuwi na din kami. After ni Hobby ay ako naman yung nag-try. Dati sa isang game dalawa kami ni Hobby naglalaro dahil nga limited lang yung tokens namin pero ngayon ay nagtig isa-isa kami. Noong una ay punong-puno pa ako ng energy kaya tignan nyo naman pasok lahat ng tinitira ko. Kaya lang after ata ng 50 points ay binigay ko na kay Hobby dahil pagod na ako. Kaya kung makikita ninyo yung score dyan, yung 50, yun lang yung akin. Noong napagod na nga kami ay naghanap kami ng ibang malalaro dito pero wala kaming alam laruin kaya dito nagsayang na lang kami ng token. Alam naman namin na wala kaming makukuha sa mga ginto pero pinush pa din talaga namin. Tapos noon ay nag-ikot kami ulit at nakita ko na available na tong race na to kaya sabi ko kay Hobby ay itatry ko. Hindi ko nga alam kung ano yung tatapakan dyan, yung palang break yung tinatapakan ko kaya
kaya hindi na umandar. Hindi na nga ako umabot sa finish line kaya na times up na lang ako. At dahil doon tinry ko ulit siya at this time nanalo na ako pero pang second nga lang. Si Hubby naman yung nagtry neto pagkatapos ko. Ang saya lang kasi this time nahihirapan kaming mag-ubos ng token samantalang dati ay wala talaga kaming pambili ng token. At dahil nga medyo napadami yung bili ni Hubby ng tokens ay nahihirapan kaming ubusin to kaya kung ano-ano na lang yung nalaro namin. Kahit hindi namin alam laruin at kahit alam namin na wala naman kaming makukuha ay ginamit pa din namin yung mga tokens dito. Sabi ko kasi kay Hubby ay iuwi na lang namin at dalhin na lang namin sa susunod kaya lang hindi nga namin alam kung kailan kami makakapag-arcade ulit. After nun ay bumaba na din kami dahil oras na din nung time na to kaya uuwi na kami. Wala na din naman kasi kaming gagawin dito dahil nabili na namin lahat ng bibilhin namin, nakakain na din kami at nakapag-enjoy na kami sa arcade. Di planado tong date na to pero sobrang saya naman. Yun lang, thank you guys for watching!